Good morning guys. Ngayon naman po is kakanto ko po kung paano po nagsimula ang aking sakit na GERD and anxiety. Start pa po ito noong November 2022. Start ko pong naramdaman is yung nahirapan ng nga, nangihina, hilong-hilo at palpitation. Yun po yung una kong naramdaman. Nung naramdaman ko to, nagpatakbo agad ako ng ospital. Sa ospital, chinika po ako, pinalaboratories and ECGs po nila po. Pero normal naman po. Wala po silang nakita kundi yung mataas lang daw po yung uric acid ko. Ngayon, naresetahan naman po ako ng gamot para sa uric acid ko. Ganun pa din po. Hindi pa rin po nagbago. Kaya ang ginawa ko, pumunta na naman po ako ng private doctors na po para ma-sure talaga. Ganun pa rin yung findings. Lahat pa rin ang pinagawa sa akin ng doktor ko is good pa rin po yung result niya. So, parang natatakot ako na hindi ko maintindihan. Nawawalan ako ng pag-asa nung time na yun. Sabi ko, bakit ganito? Sinusunod ko naman lahat ng gusto na sinasabi ng doctors ko. Pero talagang hindi pa din talaga ako gumagalaw. Tapos ngayon ang ginawa ko, nag-search po ako sa YouTube, sa Facebook, kung ano ba talaga itong gantong sakit. Ngayon, makikita po ako ng GC na marami pong ganito may sakit. Maraming ganito na nakakaranas. So, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ngayon ang ginawa ko lang po is yung mga ibang sinasabi nila nakaka-relate. Tiranay ko bawat isa. Nung una po na-relate po ako sa apple cider vinegar. Ginagawa ko isang basong tubig at 2 kutsarang apple cider. Hinahalo ko siya sa maligamgam na tubig na may kasamang 1 kutsarang honey. Ginawa ko po siya ng 2 months. Naging okay po yung pakiramdam ko. Okay po ako. Tapos nagyayakult din po ako. Lahat ng mga probiotics halos. Yan, paborito ko siyang inumin. Naging okay naman po. Pero dahil sa syempre, hindi naman natin naiiwasan yung stress sa buhay. Kaya yung anxiety ko medyo lumala. Naramdaman ko naman tong anxiety na to na lumalala ngayon. Ito lang po ng October 2023 na po nangyari. Doon dire-diretso na, sunod-sunod na halos. Sa loob ng isang araw, siguro 3 beses akong sinusumpong. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Kaya ang ginagawa po namin is nagpapatakbo pa talaga ako ng ospital. Laging goods po yung finding sa akin. Wala po talaga silang makitang malalang sakit or ano man sa akin. Ganun pa din po yung result. Kaya punta na naman po kami, pinauwi po talaga ako. Tapos halos nakatatlong takbo ko sa ospital noong October na yan, nawala talaga sila nakikitang sakit ko. Halos nakukulitan na sila sa akin kasi after ko makapagpahinga, okay na ulit ako, balik na ulit sa dati. Tapos ngayon, ang suggestion ng isa kong doktor is magpa-psychiatrist daw po ako kasi baka may anxiety na po ako. Kaya po yun, nag-try na naman po ako sa psychiatrist. Sa awa ng Diyos. And eto na ako ngayon. Yung dating paulit-ulit akong sinusumpong halos sa loob ng isang araw. Hindi ko kontrolado yung katawan ko. Hindi ko kontrolado yung gumagalaw sa loob ng katawan ko na halos parang feeling ko mawawala na ako sa mundo. Sobrang takot ko. Sa ngayon po is control na, hindi na ako sinusumpong ng madalas. Siguro sa loob ng 1 buwan may sumpong akong 2 beses na lang, pero kaya ko na siyang kontrolin. Alam ko na siya kung paano gawin kung paano i-relieve yung sarili mong nararamdaman. Guys, advice ko lang talaga, napakagaling talaga ng psychiatrist. Pagka ganitong meron po sa anxiety, wala po talagang pwedeng lapitan kundi yung psychiatrist lang po. Kaya magtiwala lang po kayo na totoo po, nakakagaling po talaga sila. Kasi hindi na po katulad ng dati yung feelings ko ngayon. Dati talaga takot na takot ako magbiyahe. Ayoko nga rin halos lumabas ng bahay kasi pag nakakarinig po ako at nakakakita ng hindi maganda is na papalpitate na naman ako. Halimbawa may nag-aaway lang po dyan, nararamdaman ko na naman po yung takot. Wala naman, hindi ka naman kasali doon. Ganun po ang hirap ng anxiety. Kaya thank you din po sa aking psychiatrist kasi napakagaling niya po. Laking tulong niya po sa buhay ko.
Kaya ngayon nagagawa ko na po, naiiwan na akong mag-isa dito sa bahay, na hindi katulad dati na halos ayokong magpaiwan. Gusto ko lagi akong may bantay dito sa bahay. Lagi akong binabantayan ng biyanan ko, minsan kapatid ko, yung mga anak ko. Ayoko kasi mag-isa. Ayoko din makakakita ng madilim na part ng aming bahay, kaya lahat halos bukas ang ilaw ko dyan. Ngayon hindi, nakakatulog na rin po ako na madilim ang bahay namin. Minsan napapatay ako ng ilaw sa gabi. Kaya sobrang galing niya po. Pero under medication pa rin po ako ngayon kasi nag-start lang naman ako magpatingin sa psychiatrist itong October 2023. Hanggang ngayon nagpapa-psychiatrist pa din po ako. May bago na naman akong reseta, pero okay, laban lang. Mabait naman si God kasi sa tulong niya, isa na rin po siyang malaking sandata ko sa buhay ko sa ngayon, sa hamon ng buhay ko ngayon, itong sakit na nararanasan ko. Talagang wala akong ibang tinatawag kundi yung Panginoon na lang. Tulungan ako lagi na kayanin ko pa to kasi wala talagang hihigit sa kapangyarihan ng Ama. Kaya sobra po akong nagpapasalamat dahil unti-unti nare-recover na po ako ngayon. Kaya sobrang salamat po. At yung psychiatrist ko din po sobrang bait kasi tinulungan niya ako na magkaroon ng PWD card kasi nga naman medyo may kamahalan yung gamot. Kaya ayun, malaking tulong talaga. Bukod sa hindi niya na ako pinagbabayad, every time na magkikita kami, binigyan niya pa talaga ako ng tulong para sa mga gamot ko. Kasi totoo lang, napakahirap po. Kaya po guys, alagaan niyo po yung sarili niyo. Huwag niyong pababayaan. Iwasan niyo yung stress. Pag toxic ang nasa paligid, ikaw na yung lumayo. Iwasan niyo po yung ganun. Kasi noon, mahilig po akong magdala ng problema ng iba. Yung kahit kaibigan lang, sobrang na-attach ako sa problem nila, parang nasasaktan ako. Ganun akong magdamdam. Marami din akong pinagdaan ng pagsubok, pero awa ng Diyos, kinakayanan naman po. Kaya guys, napakaikli lang talaga ng buhay. Anytime pwedeng mawala sa atin to. Kaya hanggat maaari, malakas ka, gamitin mo to sa tama. Bigyan mo ng kasiyahan ng sarili mo, alagaan mo, higit kanino man. Kasi walang ibang tutulong sa iyo kundi ikaw lang kapag dumating ka sa point na hindi mo na kaya. Sarili mo lang talaga yung mag-cheer up sa iyo kung paano mo lalabanan yung lalo na yung ganitong sakit. Kaya sa lahat ng mga may anxiety, guys, laban lang kasi masarap mabuhay ng maligaya at nagagawa natin lahat ng gusto natin. Huwag po kayo matawat magpatingin ng psychiatrist sa mga gantong may anxiety. Siya lang po talaga yung makakatulong sa atin. Kaya guys, maraming salamat. Pakisupport naman po ng aking videos para sa ilang pang mga kwento galing sa aking karanasan. Salamat po.